Maagap na inalalayan ni Paul si Ivana upang makababa ng kabayo. Panay ang sulyap ni Kevin sa magandang mukha ng heredera. Ewan niya pero tila nakadarama siya ng inggit sa bawat paghawak kamay ng mga bodyguard nito. Hindi niya maikakailang piling-pili ang mga escort nito. Gwapo at simpatiko na tiyak magaling din sa martial arts at paghawak ng baril na tila larawan ng mafia gangster. Dapat niya bang ipagtaka? Mataas ang standard ni Ivana Mondragon. Masyadong maarte ngunit palaban ang pagiging aristokrata nito. Ipaghaan niyo na si Mr. Martinez. Utos ito sa mga katulong, saka bahagya lang siyang sinulyapan at naglakad na patungo sa silid nito sa ikaliwang palapag kasunod ng ilang kasambahay. Mas maarte pa to ng doble sa nobya niyang si Camille. Napabuntong hininga si Kevin. Ngayon niya lang napagtanto na mas nagugustuhan niya pala ang simpleng babae. Naaakit lang pala siya sa ganda at karisma ngunit huli sa listahan na naising makasama habang buhay ang gaya ni na Camille at Ivana Mondragon. Ang malakas silang personalidad na tila protektor at alipin ang turing sa mga lalaki. Tinungo niya ang master's bedroom. Nakahanda ng mga kakailanganin niya. Organisado ang pamamalakad sa mansyon ng Mondragon. Napatingin siya sa laman ng pouch ng mga mahahalagang gamit. Natigilan ang binata. Isa sa gamit na naroon na hindi nawawala ay ang cellphone na naiwan ni Ivana. Tila wala sa sariling dinampot niya tinitigan ang wallpaper nito. Nakangiting mukha ni Ivana. Ilang taon nang lumipas ngunit hanggang sa mga oras na yon hindi niya pa to binubuksan man lang. Nilapag niya ang cellphone at pumasok na sa banyo. Wala siyang planong buksan at alamin ang nilalaman ng messages nito. Kahit panon pa man inamin niya na sa sarili na matagal na ring hinahanap-hanap ang presensya ng dalaga. Alam niyang nagkaroon to ng puwang sa puso niya sa kabila ng pagkatao nito. Sir, pinatatawag kayo ni Miss Ivana. Untag ni Trixie ang sekretary niya. Binilisan niya ang pagligo. Trixie, susunod ako? Isa sa kiniinis niya sa pag-uugali ng heredera ni Don Silvestre. Masyadong apurado at nagmamadali sa lahat ng bagay. Nakataas ang kabilang kilay, taas noo, habang lumalakad pababa, paikot ng hagdan na nasasapna ng pulang carpet sa Ivana. Tila Diyosa sa kagandahan at di naman maikakaila ni Kevin sa sarili. Dama niya ang paghanga maging ang mga bodyguard nito na tila kinaiinggitan niya ng bahagya. Napaawang ang bibig ni Kevin. Diretso ang tingin sa kanya ni Ivana. Wala man lang siyang mabasang emosyon. Pinagkaiba nito sa mga babaeng magagandang nakikilala niya sa alta sosyedad. Wala siyang makapang paghanga man lamang sa mga mata nito. Hindi nagkakandarapang magpakit sa kanya tulad ng mga babaeng hayag ang pagkagusto sa kanya. Giniya siya ng mga katulong sa komedor. Nasa magkabilang dulo sila ng dining table ni Ivana. Nagulat siya sa nakahaing Filipino dishes. Lahat ay paborito niya. Hindi mo ba gusto? Magpapahain ako ng iba. Sirenyasa ni Ivana ang chief cook ng mansyon. Gusto, salamat. Tiningnan niya ang mga nakatayong katulong na nakaabang upang pagsilbihan sila. Salamat, mukhang masarap. Palihim na nagulat si Ivana. Marunong palang mag-appreciate ang isang Kevin Martinez. Sinulyapan niya ang mga katulong. Makahulugang tiningnan. Lahat ay kinausap niya na bago pa man dumating ang binata. Ang pakikitungo niya rito ngayon, kabaliktaran kapag wala si Kevin. Hindi gugustuhin ng kanyang papa na tratuhin niyang tila alipin ang mga ito. Ang lahat ay palabas lamang sa paningin ni Kevin. Nag-enjoy ka ba sa pananatili sa villa? Untag ni Ivana. Nakita niyang magana ang binata sa pagkain. Sinadya niyang ipaluto ang lahat ng paborito nito. Maging adobong manok sa gata na niluto niya rito noon ay pinaluto niya. Oo naman, salamat sa pagtanggap, Miss Ivana. Ngumiti si Kevin. Sumilay ang magkabilang dimples nito. Putragis, mura ng isip ni Ivana. Ano bang meron sa dimples ng binata? Tila kayang tumibag ng tapang-tapangan version niya. Iniwas ng dalaga ang paningin. Baka bigla siyang bumigay at magtitili tulad ng dati. Pwede kang manatili pa ng mas matagal, Mr. Kevin na lang, please. Putol ito sa sasabihin niya. Ngumiti si Ivana. Kevin. Tila nagkabigay ang lamunan niya. Bakit ang sarap banggitin ng pangalan nito kapag walang Sir at Mr.? Napakalawak ng hasyenda. Magaling ang pamamalakad ni Don Silvestre. Nakita din ni Kevin na may pabahay para sa mamagsasaka na nasa dulong bahagi ng villa. Maayos na namumuhay ang mga tauhan ng villa.
Binibigay namin ang nararapat bilang kapalit ng maayos silang serbisyo, paliwanag ng dalaga. Totoo naman yun. Isa sa kabilin-bilinan at itinuro ng kanyang papa, ibalik sa mga tauhan ng villa ang malasakit nila sa kanilang trabaho. Natahimik si Kevin, malalim na nag-isip. May problema ba? Di na napigilang untag ni Ivana. May naalala lang, sagot nito. Kumunot ang noon ni Ivana, pinaparamdam ang kuryosidad. Nagangat ng tingin si Kevin. Nasabi ko bang may nakakilala kung kamukhang kamukha mo? Seryosong saad ng binata. Natigilan si Ivana, saka napangiti. Hindi pa, saan mo naman nakilala? Tila tinatansya naman ni Kevin ang damdamin ng kaharap, saka napailing. Hindi na mahalaga. Pagdakay, nakibit balikat na sagot ni Kevin. Nakadama ng bahagyang kirot sa damdamin si Ivana dahil sa tinura nito. Ano bang inaasahan niya na isa siyang mahalagang bahagi ng nakaraan nito? Kung hindi naman pala mahalaga, bakit naaalala mo pa? May diin na muling tanong ng dalaga habang nakayuko at nakatuon ng atensyon sa pagkain. Taragis, bakit siya nasasaktan ng sariling tanong? Senyorita, paumanhin. Kakausapin kayo ng Senyorito Kian? Ani Tristan. Tiningnan ito ni Ivana. Dama niya na iniiwas lang siya nito sa posibleng mangyari. Matapos magpaalam sa kaharap, iniwan niya na ang kapagkainan. Naiwang natitigilan si Kevin. Marahil ay boyfriend nito si Kian na madalas nitong kausap sa cellphone. Minsan niya rin narinig na sweetheart ang endearment nito, kaya marahil ay nobyo nga nito marahil. At hindi naman siguro nakapagtataka kung may kasintahan na ang heredera. Maganda, sexy, matalino at mayaman. Kinapa niya ang cellphone sa bulsa at kakamustahin niya sana sina Aling Lydia sa manson. Ngunit nahigit niya ang paghinga. Cellphone pala ni Ivana ang naibulsa niya. Napatitig siya sa wallpaper at wala sa loob na binuksan ang gallery. Bumungad sa kanya ang iba't ibang anggulo na nakangiting selfie ng dalaga. Napakunot noo si Kevin nang makita ang mga sumusunod na mga larawan. Dapat niya may kuha pala silang dalawa ni Ivana. Santambak din ang stolen photos niya habang natutulog, ngunit bahagya siyang natigilan. Napansin niya ang maliit na nunal ni Ivana sa gawing balikat nito. Ngayon niya lang nalamang may nunal pala doon ng dalaga. Napabilis ang pagtayo niya at naglakad pabalik sa silid. Kung di siya nagkakamali, may nunal din sa bahagi niyon si Ivana Mondragon. May kailangan ka? Nagsalubong ang kilay ni Ivana. Matiim niyang tinitigan si Kevin na agad na napatingin sa balikat niya. Yes, Kevin? Muli niyang tanong. Nakaupo siya sa veranda at masayang ka-video call ang anak nang lumapit ito. Ikaw ba si Ivana Villamor? Seryosong tanong ng binata. Kumunot ang noon ni Ivana. Siya ba ang tinutukoy mong kakilala na kamukha ko? Balik tanong niya rito. Oo o hindi. Pagak na tumawa si Ivana. Ivana Mondragon ang pangalan ko. Talaga bang kamukha ko siya? Nagtagis ang bagang ni Kevin. Imposible. Pero paano kung iisang tao lang pala ang dalawa? Kevin, hindi lang ikaw ang una nagsabi na may kamukha ako. Kung maganda yung Ivana na sinasabi mo, ituturing kong compliment. Nginitian to ni Ivana. Napabuntong hininga ang binata. Marahil nga hindi o baka kasi umaasa pa siya na muling makikita ang dalaga. Pero sige, ipapahanap ko ang Ivana na sinasabi mo. Baka may kapatid pa pala ako na hindi ko nalalaman. Pero sa pagkakaalam ko, unika iya ako. Kibit balikat na sagot ni Ivana. Tila baliwala ang kuryosidad ng kaharap na tila naghahanap pa ng pagkakakilanlan sa kanya. Yun lang ba? Tila pagtataboy niya rito dahil parang ayaw pa nitong umalis. I'm sorry. Paumanhin nito at saka tumalikod na. Nakahinga na malawag si Ivana nang makalayo na ito. Ivana, mag-iingat ka. Paalala ni Tristan. Bukod sa pagiging magpinsan, si Tristan ang pinakamalapit sa kanya at isa sa nakakaalam ng totoo. Tumango si Ivana. Napakarami niya pang plano. Hindi pa sila nagkakaharap ni Camille. Ang pinsan niya na walang iba kundi ang nobyo ni Kevin. Pagbabayarin niya pa ito dahil sa utos itong pagpapapatay sa kanya. Nanggagalaiti na si Camille dahil sa kumakalat na larawan ninyo ni Kevin. Pagbabalita nito, bakit nga ba hindi pa sila nagpapakasal? Ayon sa paparazzi na nagpakalat ng blind item, matagal na nakikipaghiwalay si Martinez. Salaysay ni Tristan. Natigilan si Ivana. Tinanaw ang CEO sa di kalayuan.
Ivana, sa tingin ko, gusto nang kumalas ni Kevin ngunit si Camille ang parang linta na ayaw bumitaw. Nahigit ni Ivana ang paghinga. Ewan niya, tila may tuwang hatid sa kanyang nalaman. Pero sapat ba yon para umasa na maaari na siyang mahalin nito? Na baka kaya na siyang mahalin ng binata dahil nahigitan na niya ang yaman nito? Napailing si Ivana. Kung isa siyang Ivana Villamor, isusuka lang din siya nito, pandidirihan. Tila may aspilin na namang tumusok sa isang bahagi ng damdamin niya. Masakit ang katotohanan, sampal ng realidad. Mommy! Napatingin si Ivana sa papalapit na anak kasunod ang yaya nito. Mabilis itong naglambitin sa leeg ng ina at bumalik. Did you miss me? Malambing itong tumango. Bawat anggulo ng mukha ng anak tila munting replika ng ama nito. Sinulyapan ni Ivana si Paul. Pinag-iingat ang lahat na hindi makita ni Kevin ang anak nito. Lahat ng nasa mansyon alam na ang bisita ni Ivana ay ang mismong ama ni Kian. Sabi ni Tito Lexus, may bisita ka. Matatas itong magsalita at bibo. Yes, sweetheart. Business partner ng mommy? Namilog ang mga mata nito. Si Mr. Dimples? Gulat na tinignan to ni Ivana at saka sinulyapan ang yaya nito na napangiti. Maris? Senyorita, ano kasi? Napakamot to sa ulo at saka nagtakip ng bibig at napahagikik na tila kinikilig. Pogi daw, senyorita. Sabad ni Paul na natatawa. Inirapan ito ni Yaya Maris. Hello, Mr. Dimples ang pangalan niya. Kevin? Paliwanag ni Ivana sa anak matapos tapunan ng irap ang yaya nito at bodyguard. Kevin? Parang Kian. Inosente nitong tanong. Nagkatinginan ang mga ito dahil sa sinabi ni Kian. Hindi. Kamusta ang Lola Sevi mo? Pag-iiba ni Ivana sa usapan. Miss ka na. Natawa si Ivana. Nasa iisang villa sila parehas pero halos di nakikita. Sige, mamaya pupuntahan ko siya. Yehey! Tapos ipapakilala mo na ako kay Mr. Kevin, mommy? Napamaang si Ivana, pambihira. Parang gusto niyang lapirutin ang matambok na pisngi ng anak. No, anak. Hindi na kailangan. Ayaw niya na makulit na bata, pagdadahilan niya. Hindi naman ako makulit, lumabi ito. Basta, hindi po pwede. May dieng wika ni Ivana. Okay, sabi mo eh. Nakadama ng lungkot si Ivana. Gustuhin niya man, pero para saan pa? Baka nga hindi matanggap ni Kevin na nagkaanak pala ito sa dating prostitute at natitiyak niya na kapag nalaman niyang si Camille tungkol kay Kian ay magwawala ito at hindi niya papayagan na pati ang anak niya ay madadamay sa kasamaan ng kanyang pinsan. Pinahatid niya na si Lolo Sevi nito si Kian. Samantala, sa di kalayuan naman ay napansin pala ni Kevin ang batang hawak sa kamay ng yaya nito kasunod ang ilang bodyguard ni Ivana. Tila may bumundol na kaba sa dibdib ni Kevin na hindi niya maipaliwanag. Sino ang batang yun? Nagpupuyos ang kalooban ni Camille. Gigil na tinapunan ng masamang tingin ang larawan ni na Kevin at Ivana na kumakalat sa newsfeed. Tila lovely couple na magkasamang nakasabay sa kabayo. Lalong uminit ang ulo niya nang makita ang sumunod na mga larawan. Magkayakap habang nasa tubig. I hate her. Camille, pinsan mo siya. Naiiling na paalala ni Ayesha, ang personal assistant at best friend ni Camille. Kaysa isang nagtitiis ng masamang ugali ng modelo. Wala akong pakialam. Bumalik siya sa pinanggalingan niyang impyerno. Mukhang gusto siya ni Kevin. Baka sumama pa yun sa impyerno sinasabi mo. Pananakot ni Ayesha. Natigilan naman ang dalaga, saka nanlisik ang mga mata. Kilala mo ko, Ayesha. Kaya kong burahin lahat ng kumukuha ng mga bagay na pag-aari ko. May diingturan ni Camille. Napahalakhak si Ayesha. Kumunot ang noo ni Camille. Wala kang pag-aari. Wala kang pag-aari, girl. Matagal na kayong hiwalay ni Kevin. Negosyo at yung attitude mo na lang ang nag-uugnay sa inyong dalawa ni Kevin, right? Sarkasikong napailing si Ayesha. Inis na tumayo si Camille. Naglakad patungo sa gilid ng swimming pool. Pinagsalikop ang mga braso sa kahinabad ng cover-up at tumalon sa pool. Mabilis na sumisil at nagpabalik-balik sa paglangoy. Papagurin niya ang sarili hanggang sa mawala ang inis at ang selos. Camille, pwede mo namang sundan sa Zambales si Kevin ah. Nakataas ang kilay na saad ni Ayesha.
And besides, pamangkin ka naman ni Tito Sevi, bakit hindi mo bisitahin? Napangiti si Camille na nakaupo sa gilid ng pool. Bakit nga ba hindi? Tagaktak na ang pawis ni Ivana. Kanina pa siya sakay ng kanyang kabayo na iniikot ang hasyenda at binisita ang mga magsasaka. Abala ang lahat. Nag-harvest na ng mangga at ng kasoy. Lahat ng yon i-deliver sa supermarket at palengke ng mga karatig bayan. Magandang umaga, senyorita. Nakangiti at bahagyang yumukod ang kapatas ng mga magsasaka na si Mang Temyong. Bumaba mula sa kabayo si Ivana, nginitian ng mga magsasaka. Sa hindi kalayuan, may 5 malalaking bamboo hut na nagsisilbing pahingahan ng mga taga-hasyenda. Magpahinga na ho kayo. Kumain na ba ang lahat? Tanong ni Ivana. Kiming ngumiti ang mga magsasaka. Bagamat mabait sa kanila si Ivana, dama ng dalaga ang pagkailang ng mga ito sa kanya. Kakain pa lang ho. Mabuti, saluhan niyo na ako. Nagpatiuna na si Ivana patungo sa kubo. Nakain ng iba't ibang lutong bahay na pagkain. Hindi rin nawawala ang mga prutas na hina-harvest ng mga ito. Nagkatinginan ang mga magsasaka. Matagal na nilang alam na si Ivana ang kasimplihan ni Don Sevi sa kabila ng pagiging bilyonaryo na natili itong may mapagpakumbabang puso na ipinagpapasalamat nila. Nakakamay na siniluhan ni Ivana ang mga magsasaka na dahon ng saging ang piniling gawing plato. Boodle fight kung tawagin nila. Magkasalong kumakain sa pahabang dahon ng saging na hindi gumagamit ng kubyertos. Masayang nagtatawanan at maganang kumakain ng nadatna ni Kevin. Nagulat pa siya sa nakita, ngunit sinikap niya na huwag ipahalata ang pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na ang heredera ng Mondragon kayang sumalo sa mga mahihirap na trabahador ng hasyenda. Binati siya ng mga magsasaka. Pinakilala naman siya ni Ivana sa mga ito. Nakita niya sa sulok ng mga mata ang mga bodyguard nito na nasa di kalayuan. Unang beses na nakita niya ang natural na pangiti ng dalaga. Mas maganda pala si Ivana kapag hindi formal kumilos. Si Mang Temyong, ang kapatas ng hasyenda, isa sa pinagkakatiwalaan ng papa. Ang ilan sa mga ektarya ng lupaing narito ay nireward na ng papa sa kanya. Pagkukwento ni Ivana. Nakabalik na sa kani-kaniyang trabaho ang mga magsasaka at napagsolo na sila sa kubo. Kumunot ang noon ni Kevin. Bakit? Deserve ni Mang Temyong. Sa tagal ng serbisyo niya, naging tapat siya sa papa. Nararapat lamang na ibalik yun sa kanya. Tumango si Kevin. Nagugulat siya sa mga kinukwento ng dalaga at tila nabawasan ang pagkadisgusto niya rito. Nakikita niyang tila mahal na mga tauhan nitong heredera. Salamat sa pagpirma ng kontrata bilang investor ng Martinez Corporation. Ngumiti si Kevin at sumilay na naman ang dimples ito sa pisngi. Kaya iniwas ni Ivan ang paningin. Kagabi, pinirmahan niya ang mga dokumento na dala nito. Tinawag na rin sa kanyang abogado. Tiyakin mo lang na hindi ko pagsisisihan ang tiwalang binigay ko. Pilit sinalubong ni Ivana ang mga titig nito. Gusto niya na mapasinghap nang magkasalubungan ang paningin nila. Tila may bahagi ng damdamin niya ang pumitlag. Hindi niya maikakaila sa sarili na mahal na pa rin ang ama ng kanyang anak. Pangako. Gusto kong umaten ng wedding mo, pag-iiba ni Ivana ng usapan. Kumunot ang noon ni Kevin. Nagbabasa ako ng news. Tinanaw ni Ivana ang abalang mga magsasaka para makaiwas sa mga titig nito. Hindi ako ikakasal. Tila tumigil ang paligid. Napabilis ang paglingon nito ni Ivana. Nagtatanong ang mga mata. May iba ako nagugustuhan? Tila wala sa sariling paliwanag nito. Talaga? Pwede bang malaman kung sino? Nag-umpisa ng kabahan si Ivana. May minahal akong babae 4 years ago kaya lang tumigil sa pagsasalita si Kevin. Napatitig sa magagandang pares ng mata ni Ivana. Bungaba sa mapupula nitong labi. Bakit tila pamilyar sa kanya bawat hugis na bahagi ng mukha ng kaharap? Kaya lang, tila nabibiting tanong ni Ivana. Never mind. Nagtagis ang bagang ni Kevin. Kapag naalala niya si Ivana, naiisip niya rin na posibleng pinagsasawaan na ng katawan nito ng ibang lalaki. Nakadarama siya ng galit at matinding selos. Kevin? Kumunot ang noon ni Ivana. Tila na-excite siyang marinig ang kasunod.
Wala siyang kwentang babae. Galit na tumanaw sa malayo ang binata. Hindi niya na nakita ang pait sa mga mata ng dalaga. Mabilis na rumihistro sa dibdib ni Ivana ang sakit. Pinipigilan ang pagpatak ng mga luha. Kuyom ang kamao na nagpaalam sa binata at mabilis sa sumakay ng kabayo. Pinasibad niya si Apollo papalayo. Nang makalayo sa kanya hiniyaang maglandas ang mga luha. Shit! Mura niya sa isip. Bakit ang sakit? Hindi kayang burahin ng pera at kayamanan ang katotohanan na hindi siya nababagay sa lalaking naging bahagi ng kanyang nakaraan. Sampal ng realidad.